Sa nakaraang video, tumama ang espada ni Light sa balikat ng higanteng orc, ngunit laking gulat niya nang hindi ito tumagos. Isang ngising inis ang lumitaw sa mukha ng orc. Bago pa man siya makariyak, umatake ang orc at pinilas siya sa gitna. Hindi man lang nakahinga o nakasigaw si Light, at ang kanyang mga mata ay nagpakita lamang ng matinding pagkabigla bago tuluyang naglaho. Nakita ni Ban Yuan ang notification na nagsasabing, "Player Light has been eliminated." Alam niyang sila ay nasa isang trick room, isang espesyal na silid na may sariling rules at mas mataas ang difficulty kaysa sa karaniwan. Kapag nasunod ang rules, may malaking gantimpala, pero anumang paglabag ay may mabigat na parusa. At sa harap nila, malinaw na ipinakita ang penalty sa pagkamatay ni Light. Naramdaman ni Ban Yuan na naligay sila sa alanganin. Ang difficulty ng Babel Tower ay palaging nakadepende sa maximum strength ng grupo. Kapag naset na ang level, hindi na ito bumababa kahit mawalan sila ng miyembro. Kaya naman mahalaga na lumipat sa susunod na silid lamang kung kumpleto at handa ang lahat. Dahil sa pabigla-biglang aksyon ni Light, naramdaman ni Ban Yuan na halos tiyak na mabibigo na ang kanilang ekspedisyon. Habang pinagmamasdan ng orc ang sugat sa balikat na iniwan ng espada ni Light, ngumisi ito. Ipinahayag niyang hindi siya makapaniwalang may tao na nakapagdulot ng pinsala bago mamatay. Ipinakilala niya ang sarili bilang Centurion Kuros, at buong yabang na hinamon si Ban Yuan. Naisip ni Ban kung mas lalo bang lumakas ang orc dahil sa paglabag nila sa rules. Si Dako naman ay napabuntong hininga at nagsabing alam niyang delikado ang espadang iyon, ngunit hindi niya inasahang magiging ganito kalala. Sumang-ayon si Ban Yuan sa sinabi ni Dako, at napagtanto niyang hindi pa niya nakitang ganoon ka-irresponsible si Light. Para sa kanya, posibleng ang pagbabawal kay Light na gamitin ang espada ang naging dahilan ng biglang pagbabago ng ugali nito. Ipinaliwanag ni Dako na hindi na sila maaaring magtiwala sa espadang iyon dahil siguradong mauulit lamang ang pagkakamali. Sa galit, nangako siya na kapag nakalabas sila rito, sasailalim si Light sa matinding training. Tinangka ni Ban Yuan na ibalik ang atensyon ni Dako sa laban, ngunit tumanggi ito. Aniya, wala nang rason para ipagpatuloy ang ekspedisyon dahil isa na ang napatay. Gayunpaman, inilabas ni Dako ang kanyang espada at nagsabing gagamitin nila ang pagkakataong ito para sadyang lumabag pa sa rules at malaman kung gaano kabigat ang magiging kapalit. Nang makita ito ng orc, natawa siya at itinuro si Dako, sinasabing muli silang lumalabag sa rules. Nagdadalawang isip man, pinili ni Dako na sumugod at humingi ng paumanhin kay Ban Yuan, sinasabing iiwan niya rito ang laban. Bago siya umatake, pinaalala pa niya kay Ban ang kanyang sinabi bago sila pumasok sa tower. Sa mismong sagupaan, umatake ang orc at tinamaan si Dako ng palakol, ngunit nakapagsigawa siya ng malakas na counterattack. Kasabay ng notification ng penalty, nakita ni Ban Yuan na nagsimulang maglaho si Dako, eliminated na rin. Gayunpaman, ang kapalit ng sakripisyo niya ay ang pagkawala ng kamay ng orc. Galit na sumigaw si Centurion Kuros, hindi makapaniwalang nagawa iyon ng isang tao. Napaluhod ang sugatang orc sa harapan ni Ban Yuan dahil sa sobrang sakit. Malamig ang mga mata ng binata habang inihahanda ang kanyang espada. Ipinahayag niya na para sa dalawang kasamahan na nawala, sisiguraduhin niyang matatapos ang laban at makakaraan siya. Tinawag pa siyang pinakamahina ng orc, ngunit ngumiti lamang si Ban at mariing tumugon na hindi iyon totoo. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na laban sa Tower of Babel. Balik sa kwento, sa sandaling iyon, nagulat si Ban nang biglang tumalon si Rushel at umatake sa orc. Nakita niyang nabalot ng kaguluhang aura ang kanyang kasamahan. Mabangis ang sigaw ni Rushel habang ibinuka ang kanyang mga kuko. Namilog ang mga mata ni Ban Yuan nang makita niyang tuluyan nang nawalan ng katinoan si Rushel. Agad niyang binitiwan ang espada at tinangkang pigilan ang kasama bago pa tuluyang lumunin ng galit ang buong silid. Hinawakan ni Ban Yuan ang mga palso ni Rushel upang pigilan ang kanyang paglusob. Nangingit-ngit ito, nagngangalit ang mga ngipin at gumagapang ang mababangas na ungol habang pilit na tinatabig si Ban na humaharang sa kanya. Mariing sinabi ng binata na dapat itong tumigil, dahil kung lalabag din si Rushel sa rules, hindi nila malalaman kung anong uri ng buff ang makukuha ng orc na iyon, ang parehong nilalang na desperado siyang sugurin. Ngunit batid ni Ban na hindi tumatagos ang kanyang mga salita sa kaibigan, kaya't kinailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Mabilis niyang tinaas ang kamay at lumikha ng isang magic circle, intensyong magtanim ng positibong emosyon sa isipan ng dalaga.
Kahit na nabigo ito noong una, muli niyang sinubukan, pinapatingkad ang liwanag ng bilog hanggang sa magningning ito. Nang maglaho ang circle, agad niyang sinilip kung nagbalik na sa sarili si Russell. Ngunit laking gulat niya nang ito ay mapaluhod, hinihingal, at hawak-hawak ang leeg na tila nahihirapan huminga. Napasigaw si Russell sa sakit, at naiwan si Ban na balisa at hindi alam ang gagawin. Samantala, ang orc na kanina pa niya binabaliwala ay napangisi. Sa kabila ng sugat at matinding kirot, pinilit nitong pulutin ang natitirang palakol gamit ang nag-iisa nitong kamay. Sa oras na iyon, tinangka ni Ban na kausapin si Russell, ngunit hindi ito tumigil sa pagngangalit. Bigla na lamang siyang hinawakan ng dalaga sa balikat at itinapon palayo, isang kilos na nagligtas sa kanya mula sa malakas na atake ng orc. Pagbagsak sa lupa, napansin ni Ban ang notification, attack failed. The rules are gone. Nakatayo sa harapan niya si Russell, handang hadlangan ang kalaban. Naiinis na bamulong ang orc, na nais sanang tapusin silang dalawa ng sabay. Subalit nagulat din ito, napansin pa niyang kahit nasa ilalim ng berserk state, pinili pa rin ni Russell na protektahan si Ban Yuan. Natawa pa ang orc at sinabing napakaswerte ng binata dahil mayroon siyang pinakamahusay na kasama. Hindi na niya natapos ang sasabihin ng tuluyang lapain ni Russell ang kanyang katawan gamit ang matutulis na kuko. Habang pinuprotektahan siya, napahawak si Ban sa tagiliran at ramdam ang matinding sakit. Kung hindi siya nasalag ni Russell, tiyak na napilas na siya sa kalahati. Alam niyang kailangang maghilam muna sila bago magsimula ang floor change, kaya kumuha siya ng healing potion at nagsabi ng babala. Ngunit hindi na siya pinansin ni Russell. Nababalutan ito ng mabangis at baliw na tingin, at bigla siyang umatake kay Ban Yuan mismo. Natamba ang binata, nagulat sa biglaang pagtataksil ng sariling kasama. Nakayuko si Russell, inilapat ang mga kamay sa sahig, at pinalabas ang isang nakakatakot at madilim na aura, patunay na hindi kailanman na-neutralize ang kanyang berserk state. Nararamdaman ni Ban na tila sinunog ng apoy ang kanyang damdamin habang sinusubukan niyang unawain ang nangyayari. Sa gitna nito, lumiwanag ang paligid, nagsimula ang room change. Nang bumalik ang kanilang diwa, nasa isang bagong lugar na sila, room 17. Doon, sinalubong sila ng mga maskaradong goblin na may hawak na clubs at axes. Ang kabaliwan ni Russell ay mas lalo pang tumindi sa harap ng bagong mga kalaban. Agad siyang sumugod habang sinusubukang pigilan siya ni Ban Yuan. Ngunit hindi na ito nakinig. Nang makita ang pagsalakay ng Beastwoman, nagsabay na umatake ang mga goblin, itinaas ang kanilang sandata. Parang mabangis na hayop, ibinuka ni Russell ang kanyang mga kuko at ipinakita ang matatalas ng ngipin. Nagsimula ang labanan na puno ng bangis at karahasan. Sa gilid, napakuyom ng kamao si Ban at binagsakan ng suntok ang lupa, dama ang malalim na pagkabigo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mapigilan ang nag-aapoy na galit sa loob ni Russell. Naalala niyang nagtiwala siya ng sobra, ipinangako kay Russell na pagkakatiwalaan siya, ngunit hindi niya na-check ang lahat. Inamin sa sarili na naging arrogant siyang isipin na kaya niyang hawakan ang lahat ayon sa nais niya. Sa bigat ng sitwasyon, naniwala siyang wala ng halaga ang lahat. Dalawa na ang napatay, si Light at si Dako, kaya para kay Ban, bagsak na ang kanilang expedition. Nawalan siya ng loob na pigilan pa si Russell at handang tanggapin ang posibilidad na ma-eliminate. Kaya't nang nakatutok sa kanya ang palaso ng isang goblin, hindi na siya kumilos. Ngunit sa huling sandali, muling tumalon si Russell at tinanggap ang pana para sa kanya. Tumindig siya sa harap ng binata, hinugot ang pana mula sa katawan, at itinapon iyon sa lupa. Kahit sugatan, hindi siya umatras. Nakaabang, nanginginig ang mga ngipin, at buong tapang na ipinakita sa mga goblin na hindi siya tatalikod. Sa kanyang mabangis na hiyaw, naramdaman ni Ban Yuan ang tunay na instinct ng dalaga, isang hayagang sigaw ng proteksyon. Habang muling sumusugod si Russell laban sa mga goblin, naalala ni Ban Yuan ang mga salitang sinabi niya bago pa sila umakyat sa tore. Nakangiti pa itong nagsabi na umaasa siya kay Ban, na makikinig siya sa lahat ng sasabihin nito, at nagtitiwala siya sa kanya. Kahit alam ni Ban na bagsak na ang expedition at magulo na ang lahat, uminom pa rin siya ng potion mula sa kanyang inventory. Sa ininom na potion, bumalik ang 2 health points, 1 body point, 2 mystical energy points, at 1 charm point. Kasabay ng natural healing speed na mas pinabilis, buong tapang na sinabi ni Ban na hindi niya hahayaan na matapos na lang ang lahat sa ganoong paraan. Kahit hindi sumusuko, ramdam niya na hindi rin gumaganda ang sitwasyon.
Patuloy na nilulusob ni Russell ang mga goblin ng buong lakas. Alam niyang kailangan niyang ibalik sa normal si Russell, pero hindi niya alam kung paano. Hindi rin niya kayang basta-basta makialam sa furnace dahil mas delikado iyon. Pinilit niyang alalahanin kung paano si Russell bago siya mag-berserk, para siyang isang tuta na lubos na umaasa. Pero ngayon, ang nakikita ni Ban ay parang isang mabangis na hayop na sumasalubong sa sariling kapahamakan. Napagtanto ni Ban sa sarili niyang iniisip, si Russell ay isang beast, pero hindi ibig sabihin noon na hindi siya kayang paamuin. Hindi siya likas na ligaw mula pa sa simula. Para kay Ban, ang normal na anyo ni Russell ay ang kanyang human side. Sinubukan niyang intindihin kung bakit hindi siya maintindihan ni Russell. Kung hindi siya likas na wild, baka mali ang approach na ginagamit niya para lumapit dito. Naalala niya ang tanong noon ni Dako, alam mo ba ang ibig sabihin ng submission, Ban Yuan? Ipinaliwanag ni Dako na mula sa pananaw ng isang ruler, maaaring hindi ito laging maganda, pero may ilang nakakatagpo ng security sa ilalim ng matatag na pamumuno. Ang isang beast ay naghahanap ng isang taong mas malakas at dominant na kayang kontrolin siya. Sinabi ni Dako na kapag hindi na siya nauunawaan ng isang beast, dapat niyang tigilan ang pagiging malumanay at kailangan niyang ipakita ang lakas. Noon, hindi pinaniwalaan ni Ban ang sinabi ni Dako, pero ngayon, nagiging malinaw ito sa kanya. Nakikita niyang kaya pa ring makipag-ugnayan ni Russell, pero ang paraan niya ay mahina. Hindi umaabot ang boses niya. Kaya nagpa siya siyang sundin ng tanging daan para talagang maabot siya at mapatigil. Habang galit na galit pa rin si Russell at walang tigil sa pagsugod, tumalon si Ban sa harapan niya at hinarang ang isang atake gamit ang kanyang espada. Pinahinto niya ito at sumigaw, Russell, tama na. Nagtaka pa ang huling goblin kung bakit siya niligtas. Sinubukan pa itong balaan ni Ban, sinasabing kung talunin nila ang goblin na iyon, mapupunta sila sa 18th floor at mabilis silang ma-eliminate. Kaya mas mabuti raw na tumigil muna sila at magpagaling. Bagamat nanginginig ang panga sa galit, hindi agad gumalaw si Russell. Pero ang goblin, sinamantala ang pagkakataon at umatake gamit ang palakol. Agad itong sinipa ni Ban at nabasag ang mga ngipin nito. Galit na inutusan niya ang goblin na tumahimik dahil may mas mahalaga siyang inaasikaso. Dahil sa takot, umatras ang goblin sa isang sulok. Bumalik ang tingin ni Ban kay Russell na muli na namang sumugod. Dahil hindi pa rin ito nakikinig, wala siyang choice kundi gumamit ng iba pang paraan. Kinuha niya ang isang rope, pinaikot ito na parang latigo, at buong lakas na pinatalbog sa lupa. Damaloy ang enerhiya mula sa latigo at napaatras si Russell. Ngunit kahit umatras, galit pa rin ito at nakitang may hawak na upuan si Ban. Malamig ang kanyang mga mata nang inilapag niya ito sa harap niya. Utos ni Ban kay Russell na umupo. Galit na galit man, napasunod siya, umupo habang pasigaw pa rin. Napabuntong hininga si Ban at muling pinalo sa lupa ang rope habang mariing iniutos na tumahimik. Sa harap ng utos na iyon, unti-unting umatras si Russell na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, iniabot ni Ban ang kanyang kamay at inutusan siyang ibigay ang kanyang kamay. Sa kabila ng pagngigipin, sumunod si Russell at inilagay ang kamay niya sa kamay ni Ban. Napansin ni Ban na umurong na ang mga kuko nito, kaya pinuri niya ito bilang, good girl, at hinimas pa ang kanyang ulo. Nagulat si Russell at napalitan ng galit sa kanyang mga mata ng pagkabigla. Laking gulat ni Ban nang lumiwanag ang buhok ni Russell at mabilis itong bumalik sa normal. Namula siya sa hiya habang nakayuko, ramdam ang paghaplos ni Ban. Laking ginhawa ni Ban na bumalik na siya sa kanyang sarili. Pero bigla siyang niyakap ni Russell at bamulong ng isang panata, siya raw ang una at tanging master niya sa buong mundo. Nagulat si Ban Yuan at napaupo, kasama si Russell sa kanyang kondangan. Hindi niya alam kung anong nangyari hanggang lumitaw ang isang notification window. Naitanim na ang konsepto ng pagsunod. Si Russell ay naging isang nilalang na pinamumunuan lamang at eksklusibo ni Ban Yuan. Nabasa iyon ni Ban at hindi maiwasang isipin na parang kabaliwan ang lahat ng nangyayari. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para masundan ang mga susunod na kaganapan sa Tower of Babel. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.